po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father Oka. Kasama po ng mga nagpa-intensyon ngayong umagang ito sa ating banal na misa at intensyon ninyong lahat at ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB live streaming, atin pong ipagdasal tayong lahat na kasapi ng pamilya.
lalo na yung pamilyang on the brink of separation, on the brink of breakup. Hilingin natin sa Panginoon na nawa mabigyan sila ng biyaya upang higit na maunawaan at yakapin ang hamon ng pagbuo ng isang tunay na pamilya na ang sentro ay Diyos, na ang sentro ay ang ating Panginoong Hesus, hindi ang kani-kanilang mga sarili. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Sabay-sabay po nating dasalin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. O Panginoon, kawan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwara ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Si Abram ay nagkaroon ng isang pangitain. Narinig niyang sinabi sa kanya ng Panginoon, Abram, huwag kang matatakot ni mangangamba man. Kalasag mo ako, kita'y iingatan, at ikaw ay aking gagantimpalaan. Ngunit sinabi ni Abram, Panginoon, ano pang gantimpala ang ibibigay mo sa akin? Wala naman akong anak. Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya isa kong alipin ang magmamana ng aking ari-arian. Sinabi ng Panginoon, hindi alipin ang magmamana ng iyong ari-arian, anak mo ang magmamana. At inilabas siya nito at sinabi sa kanya, Mastan mo ang mga bituin, mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo. Nanalig si Abram, at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Nilingap ng Panginoon si Sarah at tinupad ang kanyang pangako. Ayon sa sinabi ng Diyos, si Sarah ay nagdalang tao at nanganak ng lalaki, bagamat matanda na noon si Abraham. Isaac ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kangahangang mga gawa niya'y dapat isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat na may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Ating gunitain ang kangahangan niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang.
Ating gunitain ang kahangahangan niyang magawa. Ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Ito'y nasaksihan ng mga lapit anak ni Abraham, gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham. At may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat nanalig siya na tapat ang nangako. Kaya't sa taong maituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. At nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nag-udyok sa kanya na ihandog si Isaac bilang hain sa Diyos. Handa niyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniniwala siyang muling mabubuhay ng Diyos si Isaac. At sa patalinhagang pangungusap, nabalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, dinala si Jesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato
o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong ipinangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para ring tinarakan ng isang balaraw." Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Fanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding yun at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik sila sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong, at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo po ay magsiupo. Today is the feast day of the Holy Family and the last day of year 2023, December 31, 2023. At magandang maging focus po ng ating pagninilay ngayong linggo ang dalawang yan. Ang pamilya at ang huling araw ng 2023. Unahin natin ang pamilya at idugtong natin ang pagtatapos ng taon. Kapag sinabing pamilya, madali po tayong makarelate. Kasi lahat tayo ay galing diyan. Walang sino man sa atin ang putok sa buho. Ano ho? Wala namang basta na lang sumulpot sa mundong ibabaw. Lahat tayo ay may pinanggalingan. At yan ay walang iba kundi ang pamilya. Alam natin kung ano ang ibig sabihin nito. Nauunawaan natin kung ano ang kahulugan nito dahil katulad ng aking sinabi, lahat tayo ay nanggaling dito. Pero hindi lang natin alam kung ano ang pamilya. Marami din tayong karanasan sa pamilya. Tama? Sa pamilya natin unang naranasan ang tunay na unconditional love from our parents. Kaya yung mga batang magsasabi o yung mga kabataan o teenager na nagsasabing sila ay hindi mahal ng kanilang mga magulang, mag-isip-isip kayo. Because hindi ninyo alam baka hindi ninyo nabalikan nung panahon na kayo ay sanggol pa. Yung sleepless nights ng inyong mga magulang kapag kayo ay umiiyak
kapag kayo'y pinapalitan ng lampin, kapag kayo ay nagkakasakit, sila'y nag-aalala. That is unconditional love. Pero dito rin natin naranasan kung paano masaktan. Balikan ninyo nung maranasan ninyong kayo ay mapagalitan dahil sa inyong pagkakamali. Dito rin natin naranasan kung paano magalit, magtampo, at magpatawad. Alam natin kung ano ang pamilya, pero higit sa ating alam, marami tayong karanasan sa ating pamilya. Idugtong pa natin ang pagtatapos ng taon. Magandang balikan natin ang nangyari sa ating pamilya nitong nakaraang taon. Alin ang mga bagay sa ating family na dapat na nating kalimutan at iwanan? Alin yung mga bagay sa ating pamilya na hindi na dapat dugtungan? Alin yung mga bagay sa pamilya na hindi makakatulong sa pagpapalago ng pagmamahalan at pag-uunawaan? Alin naman ang mga bagay na dating ipagpatuloy o na dapat nating ipagpatuloy upang lumago hindi lamang miyembro ng pamilya, kundi bilang individual at ang pinakamahalaga, bilang anak ng Diyos? Tatandaan po natin na hindi lamang tayo galing sa ating nanay at tatay, kaya tayo ay tinatawag na pamilya. Ang pamilya, katulad ng narinig natin sa una at ikalawang pagbasa, ay mula sa Diyos. Regalo ng Diyos sa atin. At ang pamilyang yan ay hindi lamang dapat pugad ng pagmamahalan, pagpapatawaran at pag-uunawaan. Ito rin ay pugad kung saan dapat pinalalakas tayo sa ating pagkakakilala at karanasan sa Diyos. Kaya may duty o pananagutan ang mga magulang na ipakilala sa kanilang mga anak ang Diyos. And speaking of knowing and experiencing God in the family, it is one thing to know God and another thing to experience God. Isang bagay po ang makilala natin ng Diyos at another thing na maranasan natin ng Diyos sa pamilya. Magbasa ka ng Biblia araw-araw at makikilala mo kung sino ang Diyos. Ganon din kapag nagbasa ka ng panulat ng mga santo tungkol sa karanasan nila sa Diyos. The same effect when you read about the Catechism of the Catholic Church or encyclical or pastoral letters of the popes, past and present. Ang pamilya ang dapat nagtuturo sa atin ng tungkol sa Diyos. Sila ang dapat nag-i-introduce sa atin ng pagkakilala sa Diyos. At bilang Kristiyano, mahalaga na kilala natin kung sino ang tunay na Diyos. Pero hindi po sapat na kilala lamang natin ang Diyos. Ang daming alam at kilala ang Diyos, pero walang pananampalataya. Meron ding kilala ang Diyos, pero hindi naman nagbabago ang buhay. Bakit? Kasi hindi naman guarantee na kilala mo ang Diyos, mararanasan mo na siya. Kasi wala silang karanasan kung sino ang tunay na Diyos dahil hindi na iparana sa kanila sa loob ng tahanan. Paano ba naman? Puro away. Si nanay at si tatay. Puro galit, inggit at pagkamuhi ang naranasan sa pamilya. Kaya ito rin ang kanilang daladala sa lipunan at ito rin ang kanilang ikinakalat sa mundong kanilang ginagalawan. At ito rin
ang ipinamamata sa pagbuo nila ng pamilya. Magtataka kayo kung bakit ang daming taong toxic, ang daming taong walang pakundangan at respeto sa karapatan ng iba at walang pagmamahal sa ibang tao. Balikan ninyo ang kanilang pamilya. Nandun ang sagot kung bakit sila ganito sa lipunan at sa mundo. Kaya ganun kahalaga ang pamilya sa pagbuo ng isang maayos na lipunan at sa pagbuo ng sambayanang makadiyos. Sa pamilya unang nakilala at naunawaan ni Simeon ang Diyos. Sa pamilya din niya naranasan ang tunay na pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos. Ganun din si Ana sa unang pagbasa. Paano sila naging makadiyos? Ang nagturo sa kanila ay ang kanilang mga magulang. Ang nagparana sa kanila ng Diyos ay ang kanilang pamilya. At dahil dito sa karanasang ito, madali nilang nakilala at nakapagpuri sa pagharap nila sa ating Panginoong Hesus, ang tunay na Diyos. Ganon din mga kapatid, sina Maria at Jose. Sa pamilya nila unang naunawaan ang Diyos. Hinubog sila para maintindihan kung sino at ano ang Diyos sa kanilang buhay. Pero higit po dito, sa pamilya din nila naranasan ang pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos. Kaya nanatili silang tapat sa pagsunod sa kalooban ng Diyos hanggang kamatayan. Knowing God leads to understanding Him. But experiencing God brings conversion or transformation. Pareho po nating kailangan nito. At ang pundasyon ng isang tunay na pagbabago ay ang matinding pagkakakilala sa Diyos. At ang lahat ng ito ay nagmumula sa pamilya na ating kinabibilangan na pinalalakas at pinatitibay lamang ng inang simbahan at ng ating karanasan sa lipunang ating ginagalawan. Kaya mga nanay at tatay, huwag po ninyong iaasa sa pari, sa madre, at sa inang simbahan lamang ang paghuhubog ng kaisipan at puso ng inyong anak para makilala at maranasan ang Diyos. Dahil it is your primary duty. Kung ano ang nakikita at itinuturo ninyo sa kanila sa loob ng pamilya, yun din lamang po ang ilalabas ng inyong mga anak sa lipunang kanilang ginagalawan. Sabi po ni Saint Anselm of Canterbury, Fides querens intellectum, faith seeking understanding. Mahalaga ito upang maunawaan natin ang Diyos. Pero kulang ito dahil mas mahalaga na maranasan natin ang Diyos sa ating buhay. At ang bawat pamilya ang dapat unang nagpapakilala sa atin sa Diyos sa pamamagitan ng ating karanasan sa loob ng pamilya ng unconditional love, forgiveness, understanding, and hope. Kapag nega ang magulang, nega rin ang mga anak. Kapag depressive ang pamilya, depressive din ang susunod na lahi. Kaya binigyan ko din po ng emphasis ang pag-asa. Dahil hindi natin napapansin, baka pumapasok na sa collective consciousness natin bilang isang pamilya ang kawalan ng pag-asa. Pero kung ang mga magulang sa gitna ng maraming pagsubok at hamon sa buhay ay kinakikitaan ng hindi lamang pagmamahal, hindi lamang ng pagpapatawad at pag-uunawa, kundi patuloy na pag-asa sa Diyos, walang sino mang kabataan o anak na mag-iisip na magpakamatay dahil sa kawalan ng pag-asa sa buhay. Sana
ang bawat pamilyang Pilipino ay siyang magparana sa atin ng Diyos hanggang sa masabi rin sa atin ng ating mga puso ang winika ni Saint Augustine. My heart is restless until it rests in Thee. Tayo pong lahat ay magsitayo. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. taglay ang pananalig sa Panginoon, humirang sa atin na maging kabahagi ng Kristiyanong mag-anak at ng simbahan. Manalangin tayo para sa lahat ng mga mag-anak sa daigdig. Sa bawat kahilingan natin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa malaking mag-anak ng simbahan at ng sangkatauhan, naway ang lahat ng kanilang mga kasapi magtamasa ng kalinga ni na Jesus, Maria at Jose. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga Pilipinong mag-anak, naway manatili silang nagkakaisa at nagkakasundo nang dahil sa kanilang pananampalatayang Kristiyano at sa tulong ng buong pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga mag-anak na walang tahanan, naway pahalagahan ng kanilang mga kamag-anak ang pananampalataya, pagkakaisa at katapatan sa relihiyon sa kabila ng mga kahirapan sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga mag-anak na bago-bago pa lamang nabubuo ngayon, naway makatagpo sila ng inspirasyon sa banal na mag-anak ng Nazaret. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga anak, naway maghari ang kapayapaan ni Kristo sa bawat isa sa atin, maging mapagpatawad at manatiling magkakabuklod sa di makasariling pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga may malubha at permanenteng kapansanan, maging sentro nawa sila ng atensyon at kalinga ng lipunan at maitatag nawa ang mga institusyon na kalaan sa kanilang kapakanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, pagpalain mo ang lahat ng mag-anak sa buong daigdig. Paglapitin mo sila sa isa't isa at papanatilihin sa iyong kapayapaan at pagmamahal sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagganap namin sa hain ng pakikipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ang anak mong di na iba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngay ikaw ang aming mababanaagan. Ang anak mong di na iba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, na makapangyarihan, ang Diyos ng mga lupa't langit ay napupuno ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, Sa kaitaasan, pinapalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yan, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalin namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Napurihan
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipakaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply echo with their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sa sanggola tinapuso'y isarap at sa bawat isa puso mo'y buksan na. Buksan na, Pasko na, Pasko na, tayo'y magkaisa, magsama sa saya ng sanggolatina. Ako'y nagtataka sa saksamang bayan, noon pa nadama-dama ng aring anak. Sa sanggolatina puso'y wang isara, at sa bawat isa puso mo'y buksan na. Buksan na, Pasko na, Pasko na, tayo'y magkaisa, magsama sa saya ng sanggolatina. Pasko na, Pasko na, tayo'y magkaisa, magsama sa saya ng sanggolatina. Magsama sa saya ng sanggolatina. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa piging na banal, ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan,
Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim's Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikaapat, para po sa patuloy na pagdiriwang natin ng Kapaskuhan, ang misa ng pagsalubong sa bagong taon mamaya ay sa 8 ng gabi. Wala pong misang panglinggo sa 6 ng gabi. Bukas naman po, unang araw ng Enero, ay piyestang pangilin ng dakilang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Ang mga banal na misa po ay sa 7 at 10 ng umaga, 12 ng tanghali, 2 at 5 ng hapon. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 11 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala na yung kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Merry Christmas po and advance Happy New Year sa inyong lahat. Merry Christmas and advance Happy New Year din po, Father Oka.